Sa lahat, so it's all by the grace of God. Ano po? Yung po mga working po ng Panginoon sa buhay po ng bawat especially po sa akin. Ano po? Sa biyaya lamang po ng Panginoon. So I thank God for this great privilege. Ano po? And I thank our beloved Pastor Dr. Ed sa great privilege na makapagturo po dito po sa Christian Bible Baptist Church San Pedro. Ano po? So, again, I'm nothing. Ano po? I'm just begging for the power of the Holy Spirit. And I thank God that I was reached out in Taiwan through the ministry of CBBC San Pedro, through the leadership of our beloved Pastor Dr. Ed M. Lorena. Ano po? So, thank you so much also sa pagsusustain ng needs ng mga preachers po doon through our teachers, si Preacher Pops and Preacher Jess. Ano po? Every Sunday, meron po kami preacher session. It really impact a lot po sa amin bilang mga preachers. Ano po? So maraming salamat po and good morning po sa lahat. Type it in lahat, please. So, are you happy this morning? Wait po. So 2 Timothy, please. Open your Bible, please, sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. Ano po? 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. Sa mga taga-Taiwan, review na lang po ito. Ano po? 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 21. Say aloud, amen po, kung nakita na po. Okay po. Sabi po ng Biblia, 2 Timothy chapter 2, verse 20, sinasabi po dyan, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel into honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So let's pray. Bow your head. Close your eyes. O Lord God, please forgive us our sins. We're begging, O Lord God, for your power. This moment, O Lord God, we cannot do anything without you, O Lord. Please give us thy word. Please revive us, O Lord, and use me, O Lord God, as a channel of blessing. Thank you so much for this privilege, O Lord, na makapagturo po dito po sa Mother Church po namin sa CBB San Pedro, O Lord God. Maraming salamat po. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So makaupo na tayo lahat, please. So good morning po muli sa lahat. Please be seated. Ano po? Yan. Wait po, ang title po natin, basta na, ready, begin please. A vessel being a blessing. Okay po? Ayan. Parang clown lang. Ano po? So okay po. Meron po sinasabi po sa Biblia na kung saan nabasa po natin that in this church, the great house means the church of our living God. Meron pong dalawang klaseng tao sa simbahan ng Panginoon. Isa po ay yung vessel made of silver. Ito po yun. Hindi po ito purong silver. Ano po? Fake lang to. Pero pamukhang silver na rin. Ano po? Sa mga kapatid, ito po ang isang tao sa church na kung saan this silver has a value. Kaya through the value of this vessel, meron po siya, it honors God. It respects God through the service of this vessel. At meron din po tayong made of earth. Sa Bicol, ang tawag dito, kuron. Ayan po, ito po, yung gagawin sa ulo ko, masakit. Kasi ito po ay gawa ng clay. Okay po? Ito po, ang description po dito, all these vessels made of wood, made of earth, dishonors God. Naunawaan niyo po, it means this vessel cannot serve God because of carnality, because of disobedience. Kaya kung papipiliin ko po kayo, ano pong vessel ang gusto nyo? Ano pong sisidlan ang gusto nyo? Yung silver o yung clay? Silver. All of us, we want to be a vessel of silver. If you are a vessel of silver, brethren, you can be a channel of blessing. But if you are not, but if you are just a clay, I assure you, you will not be a channel of blessing. So, brethren in Christ, point number 1.
Basahin mo, ready, begin please. A cherished vessel. Sinong mga tao ang naka-experience ng being a cherished vessel? The word cherished means sa Tagalog, tinangi. Itinangi. Maliwanag po, cherished means loved, cared, comforted. Kung meron man tao, kung meron man sisidlan, kung meron man vessel na tinangi ang Diyos, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man on the dust of the ground, and God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Nung may naging Adan, pinatulog si Adan, kinuha ng isang tadyang, may naging Eva. Nung may naging Adan, may naging Eva, sila po ay inilagay sa Garden of Eden. Saan po sila inilagay? Sa Garden of Eden. On that place of Garden of Eden, Adam and Eve were comforted. They were loved. They were cherished by God. They were well provided by God. Kaya nga, they are vessels, mga kapatid, na kung saan ginamit sila ng Panginoon. When God put them in the Garden of Eden, sabi ng Panginoon, unang command, dress the garden. Alagaan nyo ang garden. Pangalawang command, huwag nyong kakainin yung pinagbabawal na bunga. Pangatlong command, have dominion over the created things. Are you with me? Thanks be unto God. I-picture nyo ang sarili nyo. Put yourself on the shoes of Adam and Eve. Na naranasan niya how God cherished their life being a channel of blessing. Naunawaan nyo po? Pero hindi po nagtagal. Yung cherished vessel na yan ay may nangyari. Sabay-sabay po. Ready, begin please. A chained vessel. Yung itinangi ng Diyos ay itinanikala ng dyablo sa kasalanan. Are you with me? This vessel now that was used by God in the Garden of Eden ay nawalan po ng saysay. Hindi po nagamit. Alam niyo po mga kapatid, having this being what? A cherished vessel. Bakit nagamit sila? Because their heart are purged and cleansed. Kaya nga, sino mang magagamit ng Diyos, ay ang puso niya should be purged and cleansed by the very Word of God. At nung dumating sa kanila yung kasalanan, tinukso si Adan at saka si Eva. Si Eva actually ang tinukso nung diablong ahas. Tinanong kaagad nung ahas, ano ulit ang sinabi ng Diyos mo tungkol dyan sa pinagbabawal na bunga? Sinalaysay ni Eva, okay, pwede namin kainin ng lahat, gawin ng lahat. Wag na namin hahawakan o kakainin man lang. Pag kinain o hinawakan namin yan, kami ay baka kami mamatay. Pero sabi ng Diyos, pag kinain yan, you will surely die. Bottom line, kinain ni Eva, inalok si Adan, kinain din ni Adan. Nagkasala po sila. By then, the fall of man came. Alam niyo po mga kapatid, yung dating busilak na puso ni Adan at saka ni Eva, yan po ay ginusot ng dyablo. Ginusot po ng dyablo ang buhay na malinis ni Adan at saka ni Eva. Kung papipiliin ko kayo, ito o ito, wala kayong makikita sa bookstore na naka-bookbind na ganito. Why? Hindi siya kagamit-gamit kung i-bookbind mo ito. Ito ang magagamit sa bookstore. Kapatid ko sa pananampalataya, sa ayaw at sa gusto mo, sabi ng Biblia, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi ka man magkasala ngayon, sadyang makasalanan ka na. Bakit? Meron tayong minanang kasalanan kanino? Kay Adan at saka kay Eva. Walang pwede magmalinis. Even me, I am a sinner. At ang masaklap,
For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Revelation 21:8, but the fearful, yung matatakutin, unbelieving, hindi mapaniwala, abominable, karumal-dumal, murderers, mamatay tao, warmongers, mga pita ng laman, sorcerers, mangkukulam, idolaters, nagsasamba sa Diyos-Diyosan, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno. Walang mabigat, walang magaan na kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang tama ay tama. Ang mali ay mali sa salita po ng Diyos. Thanks be unto God. Because of the sin of Adam and Eve, sabi nga po yung purpose ng Diyos sa pagkalika sa tao to please God and to serve Him ay nawala. Pero hindi tumigil ang Diyos. Thanks be unto God, mga kapatid. May isa pang klaseng sisidlan. We are cherished vessel. Now we are chained vessel. Tayo ay naitanikala sa kasalanan. Ang master ng isang makasalanan ay ang diablo. At sino man makadena sa makasalanang buhay, wala kang gagawing tama. Lahat gagawin mo ay puro makamundo at makasalanan. Thanks be unto God. Sabay-sabay po, ready begin. A changed vessel. Tayo po, may binago ang Diyos. Binagong sisidlan. Para ano? Para magamit ng Diyos sa kanyang ministeryo. Alam niyo po, mga kapatid? Ito, yung wasak na buhay. Isang sisidlan na wasak. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Salamat sa Diyos. Tayo po ay nasa putik ng kasalanan. Tayo po, tayo po ay nasa basurahan. We are good as filthy rags. Tayo po ay maruming basahan na nasa basurahan. Pero thanks be unto God, nagkaroon siya ng habag sa iyo. At nagkaroon siya ng habag sa akin. Alam niyo po ang nangyari? Pinulot ng Diyos tayo sa basurahan. At ang gusot mong kasalanan ay unti-unting binuklat ng Diyos, mga kapatid. Ito ka na ngayon. Ang dati mong gusot na kasalanan ay binuklat ng Diyos. Sino ka? Para bigyan ng panahon ng Diyos at buklatin ang buhay mo. Nais ng Diyos na magamit ka. Kaya pinulot ka niya sa basurahan. Pinulot niya ako sa basurahan. Binuklat niya ang aking buhay sapagkat alam niya may kakayanan ka. Alam niya may kakayanan ako. At kailangan natin tanggapin siya. At kailangan natin tayo po ay umayon sa kanyang nais. Kasi mga kapatid, ito ang buhay mo ngayon. Unti-unting tinagpi-tagpi ng Diyos ang buhay mo, mga kapatid. Nakita niyo ito? Ayan. Unti-unti niyang inassemble ang buhay mo. Yan, buo na naman. Ayan, mga kapatid, buong paso na naman yan. Naunawan niyo po? Kung basag-basag yan, kapatid, ayan, meron akong tubig. Kung basag yan, hindi yan malalagyan ng tubig. Hindi ito kagamit-gamit. Ang magiging kagamit-gamit ay ito. Pwedeng lagyan ng tubig. Are you with me? Kaya nais ng Diyos. Hindi ka pa, sabi ng Diyos, ayaw ko na ganyan ka lang. Gusto ko na gusto kong tagpiin ulit ang buhay mo. Na ikaw ay magkaroon ng halaga. Naunawaan niyo po, mga kapatid? Thanks be unto God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sinong world na minahal ng Panginoon? Yan yung po yung mga makasalanan. Isa kayo doon, isa ako doon. Hindi ako karapat dapat ibigin sapagkat ako'y makasalanan.
Ganon din kayo. You are not worthy to be loved at all. Hindi kayo karapat-dapat ibigin sapagkat tayo ay makasalanan. But thanks be unto God. Anuman lumibas mong kasalanan, anuman kasalanan mo ngayon, sadyang inibig ka pa rin ng Diyos. Naunawaan niyo po? Unconditional love ng Panginoon. Sino ka para ibigin? Tayo'y lugmok sa kasalanan. Pero maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino po binigyan niya pugtong anak? Si Jesus Christ. That whosoever believeth in Him. Ano paniniwalaan po natin kay Jesus Christ? Na siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ipinako po siya. Dumanak ang kanyang banal na dugo para tubusin at hugasan ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Tanong ko po sa inyo personal, sino ang karapat-dapat ipako sa krus? Ang krus ay para sa mga kasalanan yan. Kung meron man karapat-dapat ipako, ikaw at ako. Pero thanks be unto God, tayong mga makasalanan ay inaring walang sala ng Diyos. Si Kristo na walang sala, siya ang umako lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo na walang sala, siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo na walang sala, siya ang namatay, inilibing, nabuhay muli sa pangatlong araw para sa iyo at para sa akin. Kung meron ka man pasasalamatan sa buhay mo, sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ikaw dapat ang mapabayubay dun. Pero thanks be to God, Jesus paid it all. Bago si Kristo bawian ng buhay sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Tapos na. Ang kailangan lang ng tao is huwag nang gayahin. Ang kailangan lang is manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Without faith, mga kapatid, walang meaning ang ginawa ni Kristo. Are you with me? Time check, 10:56. Mga kapatid, sa pananampalataya, thanks be to God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish sa hell, but have everlasting life in heaven. Isa lamang po ang daan para ang kaluluwa ng tao mapunta ng langit. Hindi simbahan, hindi relihiyon. Ito po ang sitwasyon natin, mga kapatid. Tayo po itong makasalanan. Ito po, original design ng Panginoon. Andun tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero because of sin and Eve, tayo po ay nahulog sa kasalanan. Ang tendency ng makasalanan ay mahulog saan? Sa dagat-dagatang pinempyerno. Pero merong isang Kristo Jesus ang nagligtas sa atin. Sabi ni Yesu Cristo, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sabi ni Yesu Cristo, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang sino man makakaparoon sa Ama ko sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Sinong ko na yon? Si Jesus Christ. Hindi po simbahan, hindi relihiyon, but tanging si Yesu Cristo lamang. By then, mga kapatid, kailangan ng tao tanggapin si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Sabi ng Romans 10:9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sino man magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas, ay maliligtasan sa kapahamakan sa impyerno. Bakit? Ang taong makasalanan ay pupunta saan? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sabi ng Biblia sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Meron isang pangalan sa silong ng langit, sukat ikaliligtas ng sangkatauhan. Hindi pangalan ng sinong politician, kundi pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. By then, pag tinanggap mo si Kristo, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. You will now, there's an instant change once you receive Jesus Christ as your own personal Savior. Anong instant change? You become or you became sons and daughters of God. And all things are what? Will pass away. That is an instant. Whether you like it or not, it will happen as soon as you accepted Christ as your own personal Savior. Now, kapatid, kung ikaw ay changed vessel, tanong, magagamit ka na ba ng Diyos? Bakit sa palagay nyo marami pag naligtas, hindi kaagad nagagamit? Sapagkat hindi pa po equipped. Kailangan pa po magsanay. Kailangan pa po, sabi nga, itama ang karakter. Kailangan pa po baguhin ang pagkatao na kung saan kayang
isubmit ang sarili sa Panginoon. Naunawaan niyo po mga kapatid? A changed vessel cannot be used. Sabi nga, kaya nga meron tayong discipleship program. Thanks be to God mga kapatid sa programa ng CBBC through our leadership ng ating beloved Pastor Dr. Ed. Ano po? Kailangan maalagaan yung mga bago na yan. Sapagkat yung great faith nila ay nung tinanggap nila si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Great faith yun. Tama naman niyo po? But if pag hindi po siya maalagaan, ang tendency ng great faith na yan, bumaba, mag-degrade ng mag-degrade. Kaya kailangan may tumuko dyan. Sinong tutuko dyan? Yung programa ng simbahan. Are you with me? Responsibility ng bawat Kristiyano. Why? Because after a changed vessel, there is another one. Hey, amen. Ready to begin, please. Hey? A chosen vessel. Hindi ka lang binago ng Diyos. Many are called, but few are chosen. Are you with me? Si Apostle Paul, sabi ni sa Acts chapter 10, Acts chapter 9, ano po? Sa Acts chapter 9, very quick please. Acts chapter 9 please. Acts, very quick. Acts chapter 9 verse 15, sabi po ng Biblia, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Mga kapatid, this is the time na kung saan, ito po yung conversion ni Saul to Apostle Paul. Naman yun? Ito po ang conversion ni Paul. Ano po? Na kung saan si Ananias, takot na takot siya, kinakabahan siya, yung dating persecutor namin, yung dating pumapatay ng mga Kristiyano, kasama ko na ngayon sa church. Nagkakaroon siya ng kaba. Pero sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, Ananias. The Apostle Paul, sabi niya, yan ay isang chosen vessel na. Piling sisidlan na yan. Nayaan niya na magpo-proclaim ng aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya mga kapatid, ang goal mo hindi lamang mabago. Ang goal natin is to be what? To be a chosen vessel ng Panginoon. Ano ang requirement para tayo mapili ng Diyos? May requirement, siyempre. Matthew chapter 16. Very quick. Matthew chapter 16, please. Matthew chapter 16, verse 24, please. Matthew chapter 16, verse 24. Sabi po ng Biblia, Matthew 16, verse 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. Yan ang requirement. Kung gusto mong sumunod kay Yesu Kristo, you should deny yourself. Deny your selfishness. Deny your self-will. Naunawaan niyo po? Deny your worldly ambition. Sabi niya, take up his cross. You need to do sacrifice. Are you willing to risk your life for the name of our Lord Christ Jesus? By then, mga kapatid, you can be what? A chosen vessel of our Lord God. Sa kaisipan mo, imposibleng mangyari. Sa kaisipan mo, hindi mo kaya. But for with God, nothing is impossible. Naunawaan niyo po, be a chosen vessel. Pag ikaw ay na-chose na mga kapatid, last. Basta po, a charged vessel. A charged vessel, mga kapatid. Meron utos na dapat sundin kung ikaw ay napiling sisidlan. Nais ng Diyos na gamitin ka ngayon bilang isang sisidlan. Nagpapili ka na rin lang naman, mag-submit ka na sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Na magamit ang buhay mo, mga kapatid, to the point na you can risk your life. Kahit anong panganib, susungin mo kahit buhay ang kataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Are you with me? This is a charged vessel. You know what, brethren? A charged vessel.
Alam ko lang po, Pastor, ha? Yan. Okay na ba? Okay ba? Yung church vessel, ano ba? Okay na ba? Thank you po, Pastor. Okay po. A church vessel is, listen, gagamitin ka ng Diyos as a vessel. Mayroon kang responsibility and accountability out of the task, out of the command given to you by God. Now listen, if you are this vessel, nakita niyo po, kung ikaw ang sidla na ito, itong bulaklak na ito, sino mang dumaan, ang nakikita niya, yung ganda nino, ng bulaklak. Hindi yung ganda ng base. Hindi yung ganda ng sisidlan. Pag ikaw ginamit ng Panginoon, lower down yourself, humble yourself, and let the product of God, let Jesus see. Let Jesus be seen sa ginagawa mo, all of your accomplishment, all your achievement for the glory of God and by the grace of God. Kasi marami gusto makita yung sisidlan yung base. Kapatid ko sa pananampalataya, ang serbisyo sa Panginoon, hindi payabangan. Okay po, I'm almost done. Naunawan niyo po mga kapatid? Now, ang nais ng Diyos about sa atin, I have here a paper airplane. Nais ng Diyos, ang mangyari sa buhay natin ay maging eroplano tayo sa simbahang ito. Now, back to very basic. As if na hindi ka pa eroplano. Ang encouragement ng Panginoon, magpatuloy ka sa church. Everyone is being invited. Welcome sa church. Magpatuloy para ano? Makapakinig ng prinsipyo ng Diyos. Para ano? Para maging eroplano. Go on, go on, go on. One moment, nag-assess ka sa buhay mo. May assessment ka. Nakita mo na may nguso ka na ng eroplano. Naunawan niyo po, may nguso na. Ang tanong, magpapatuloy ka pa ba? O hihinto ka na? Kung ang goal mo maging eroplano at nakita mo sarili mo ay nguso pa lang, tanong, magpapatuloy ka pa ba? O maghihinto ka na? Magpapatuloy ka. Sapagkat walang eroplanong nguso lang ang lumilipad. Now, patuloy ka, patuloy ka, patuloy ka. Okay, invite ka. Sabi nga, patuloy, hindi na in-invite, hindi na tinitext, nagkukusa na. Bakit? May motivated ka maging eroplano. Now, nagkaroon ka ng assessment ulit. May assessment ka, nakita mo na meron ka ng kalahating pakpak. Na may nguso at may kalahating pakpak. Now, ang tanong, magpapatuloy ka ba? O hinto ka na? Magpapatuloy ka sapagkat walang eroplano na lumilipad na isang pakpak lang. Kahit ang buy one take one ng ticket, hindi ko yung bibilin. Lalo na kung yung pakpak gumagano'n pa yung pakpak ng eroplano, ay pambira, mahirap yun. No, sige, patuloy, patuloy, sapagkat hindi ko pa eroplano. Magpatuloy ka! Until may assessment ka. Nag-assess ka ulit. Sa buhay mo bilang Kristiyano, may assessment ka, personal assessment. Nakita mo, may nguso na at may dalawang pakpak. Amen! Praise God! At meron akong nguso, may dalawa na akong pakpak. Ang tanong, magpapatuloy ka ba? O hinto ka na? Papatuloy pa. Sapagkat ang eroplano may buntot. Walang lilipad na eroplano na walang buntot. Saan yung tambucho? Sa harap. Mahirap yung kapatid. Nawala mo, sige, patuloy lang. Patuloy. Ando na enjoyment, kagalakan. Sabi nga, ando na yung excitement mo. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, palagi ang on time. Sabi nga, sa Wednesday prayer meeting. Sabi nga, Sunday morning, Sunday evening. Andyan ka na, bakit? May goal ka to be what? Para maging eroplano. One moment sa buhay mo, na-assess mo, na buong eroplano ka na. Praise God. Amen. Ang tanong, magpapatuloy ka ba? Uhinto ka na. Kapatid ko sa pananampalataya, kung buong eroplano ka na ngayon,
Let Jesus pilot your life. Don't drive it by your own. Sapagkat pag ikaw ang nag-drive nito, kung saan mo gusto, doon ka ilalanding nito. Pero if Jesus will pilot this plane, if Jesus will drive this plane, Jesus will lead you sa place na nais niya na kung saan ikaw lalago, spiritual. Alam niyo mga kapatid, napakasaya ng buhay bilang isang Kristiyano. Ang nais ng Diyos, maging eroplano ka, at meron pang maging isang eroplanong kagaya mo. That's an influence. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng hunting versus farming? Anong pagkakaiba ng hunting sa farming? Listen to this. Hunting, walang reproducibility. Farming, there is sowing and reaping. Sowing and reaping. In hunting, pang! Patay. Are you with me? Hindi ka kailanman makapag-duplicate ng another you. If you are a hunter, you can duplicate yourself being a farmer. Lastly, I'm done. Ito pong sisidlan na ito. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, itong sisidlan na ito, mga kapatid, ang magamit niya sa church na ito. Babagsak man ito, kapatid. Buo pa rin, matibay. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakaayaw ng Diyos, ito sa paso na ito. Ang ayaw ng Diyos, babagsak ko ito. Sabay-sabay po tayo, isa, dalawa na ito. Isa, dalawa, tatlo. Ayaw ng Diyos sa plastic na Kristiyano. Be real, and to God be the glory.